Ito na yung finished product natin, ang pinaka cheap na incubator. Ayan, yan ang finished product natin sa ating incubator. Ito ang mga materials na gagamitin natin ay isang plywood na pag-asimbulan natin sa ating mga instrument. Isang socket valve na lalagyan natin ng valve, lagyan din natin ng wire dito sa likod. Controller, no, XSW3001. Ito yung gagamitin natin controller sa ating incubator. No, 50 watts yung pang heating valve na para sa mga piso. So meron kasing valve na yung LED, hindi yon. Ito talaga yung yung 50 watts, 50 watts na heating valve. First step, i-fix natin yung valve sa likod para hindi malaglag. Second step, i-fix natin itong temperature controller sa itaas para hindi gagalaw. Next step, gagawa ng butas na ganito at dito idadaan yung probe na nag-collect ng heat doon sa ilalim. Ang susunod natin gagawin, itong black and red, ito yung supply ng power, 220 volts. At saka ito naman black and yellow, ito yung magkukunik doon sa ilaw sa ilalim, doon sa valve. So yung cable nang galing sa ilalim, idudugtong natin yan dito. At saka ito, lalagyan natin ng extension para sa power supply niya. Pasensya na kayo dahil itong ginagamit ko na for tutorial only lang. Kaya ginagamit ko muna ito na model nito. Ayan. Pero pag bumili kayo nito, siguraduhin nyo yung dalawang klase ito, isang 12 volts, isang 220 volts. So ang bibili niyo yung 220 volts, no? 220 volts na temperature controller. Yan ang model niya. XSXHW3001. Ayan, pinakasimple lang na wiring. Ang red and black nakakonek siya dito, papuntang outlet. Ang black and yellow nakakonek siya papunta doon sa ilaw sa baba. Magbibigay ng heat doon sa ilaw. Dito sa ilalim, ito na may ilaw at saka temperature, no? Dahil ito siya ang nagmo-monitor kung gaano kainit na doon sa ilalim na gusto natin na ibibigay natin sa ating incubator. So ito na yung magiging itsura niya. Kung makikita nyo yung arrow na yan pataas, halimbawa ang temperature ninyo is gusto nyo lang is 37.0. Pag dating ng 37, aakyat na yan, iilaw siya uli. Gusto nyo na 37.7 dahil pinakamataas na standard talaga ng incubator is 37.7. So pagdating ng 37.7, ma-off yung ilaw at bumababa naman yung temperature niya. Pagdating doon sa 37, angat naman siya. So diyan na siya maglalaro. 37.2 o 0.5 kung anong. Pero sa akin, ang setup po dito is 37 up to 37.2 lang. Dahil ayaw ko yung sobrang init dahil may mga itlog kasi na medyo manipis. So yung setup po dito is pagdating ng 37, magbibigay na siya ng init. Pagdating ng 37.2 ay kusa naman siyang nag-off. Yun ang paliwanag ko dito sa setup ko. So yung mga araw na yan, pinakamadali lang ito aakyat, bababa naman siya. So lalagyan natin ng ilaw. Ayan. Ayun ang temperature ngayon dito. Sa pag-testing ko is 31.1. Kaya kung makikita nyo, umilaw siya.
Ma-off lang yung ilaw na yan pag aabot ng 37.2 dahil yun ang setup po 37.2. Ma-off yan at ilaw uli yan pag baba na ng 37 dahil yun ang setup po doon sa incubator ko. Ang susunod natin gagawin is kukuha lang na tayo ng karton. Yung sa kabila ilalagyan lang natin ng butas, ayan no, magkabilaan. Yung tama-tama lang mapasok yung daliri sa laki ng butas. Sa kabila, dalawang butas. Para makapasok din yung hangin, no? Yung humidity makapasok diyan. Hindi masyadong sarado. Tapos lalagyan natin ng basahan dito sa loob. Bago ilalagay yung itlog, lalagyan muna natin ng basahan. Pagkatapos natin ng lalagyan ng i-arrange natin yung basahan sa loob, maglalagay din tayo ng tubig sa gilid. Lalagayan natin ng tubig. Pagkatapos ng malagyan ng yung tubig, lalagay niyo na rin yung itlog nyo. I-arrange nyo lang yung kakasya dyan, kung ilan yung kakasya dyan. Depende na yun sa karton na nilalagyan nyo. Pagkatapos, ilalagay na rin natin yung heater natin. Ilalagay natin yung heater natin dito sa taas. Siguraduhin natin na itong probe niya ay naka dyan sa sa itlog. Ayan. Ayan na siya. Itakip natin dito sa karton. Ayan mo. Yan ang maging sistema niya. Lalagyan natin ng power. Yan, nag-on na siya. Kung titingnan mo sa ilalim, may ilaw. So, kailangan siguraduhin nyo, ang standard na temperature na is hanggang 37.7. At mamamatay siya pagdating ng 37.7, mapatay yung ilaw. Pag 37.5, babalik siya ilaw ulit. So, ang heat doon sa ilalim is 35.5 to 37.7 lang. Yun lang. At saka bibilang kayo ng magbilang kayo ng 21 days. Pagdating ng 21 days, lahat ng itlog na mayroon ng yung hindi napisa, kukunin nyo na. Dahil hindi talaga yon paglampas na ng 21 days. At 19 days, mag-uumpisa na yun nalabasan yung mga sisiw. Pagdating ng 21 days, lalabas na yun lahat. Yung pag-testing, other video, no? Next video na lang natin pag-usapan yung paano natin pag-testing sa itlog. Maraming salamat po at sana makatulong.